Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Talagang itong Iran, napaka-desperado na talaga ng Iran ngayon, ng IRGC ng Iran. Dahil sa nagpatong na sila ngayon ng bounty sa ulo ni Donald Trump, ang presidente ng Amerika, walang iba kundi si Donald Trump. $58 million ang reward para sa ulo ni Donald Trump. Mga kababayan, kayo, mga kababayan, kung bigyan kayo ng Iran ng $58 million, titirahin nyo ba si Donald Trump? Mukhang ang papatol ng ganyan na mga ideya na strategy ay mga gago, ulol at walang utak. Dahil paano mo maklaim ang pera na yan na 58 million US dollars kung wala kang kausap ni isa sa mga Iranians, di ba? At saka alam naman natin na mga Iranian ay utak galunggong, kausap mo ngayon matino, bukas hindi na. Ngayon oo, bukas hindi na naman. Kaya kahit na titirahin ng halimbawa ng isa na namang ulul na American sniper, si Donald Trump, paano niya makuha ang bounty? Yun ang tanong natin mga kababayan. Kaya itong Iran hindi nag-isip. Walang ibang pwedeng mag-snipe kay Donald Trump kundi mga Amerikano. Kasi malaya silang doon, makalakad-lakad sa Amerika. Alangan naman na Iran yan ang ipapadala doon, halatang halata kasi balbasarado eh. Tsaka alam naman ng mga Amerikano ang itsura ng mga Iranian. Kaya itong 58 million US dollars na panukala na bounty ng IRGC Parliament, bounty daw yan kay Donald Trump, ay mukhang malabo pa yan sa sabaw ng pusit, mga kababayan, di ba? Kaya ito, meron tayong nasagap dito na balita galing kay Nikita Kapoor ng Daily Jagran, atin panuurin. Iran wants Donald Trump dead, and it has put a price on his head. $58.5 million. That is what Iran's parliament is reportedly reviewing as a bounty, a formal legislative legal reward for anyone who kills the President of the United States of America. Let that sink in. Not a French cleric, not a rogue militia commander, a parliament. Lawmakers, men in suits passing bills, one of which proposes assassination. Iran's parliament is reviewing a bill that requires the government to pay 50 million euros, roughly $58 million, to any individual or group that kills US President Donald Trump. Alright, so nangyayari na ito, 3 beses nag-attempt ang mga assassins ng mga Iranians sa buhay ni Donald Trump. Unang attempt niya na yung unang termino niya na pagka-presidente. Merong isang beses doon na inassassin din siya ng isang Amerikano. At yun ay dahil yan sa mga ganyan nga na merong ino-offer ang Iran para sa ulo ni Donald Trump. Pangalawa doon ay yung tinira siya sa tainga, di ba? Ng isang Amerikano pa ring teenager na sniper. Yun pa rin. Ano pa rin yun? Nakakonect yun sa Iran dahil sinabi mismo ng Supreme Leader noon na si Ayatollah Khamenei na Ali Khamenei, yung Ayatollah, na the second bullet daw ay tatama na sa between the eyes of Trump. Ibig sabihin sila nga yung nagbayad ng yung sniper na nakatama sa tainga ni Donald Trump. Kaya ito ang ngayon, ang tanong, saan kukunin yung bounty? 'Di ba? Marami namang mga gago diyan sa Amerika na kahit nga hindi babayaran ay babarilin nila si Donald Trump dahil kalaban nila. Lalo na yung mga Democrats Party na parang mga didilis ang mga utak. 'Di ba? Si Trump ang dami-daming dinala na pera galing sa ibang bansa papuntang Amerika. Katulad na lamang ng oil ng Venezuela, 'di ba? Sa Amerika na 'yan eh. Amerika ang nagbebenta ngayon, ang China bumibili sa Amerika ng Venezuelan oil. 'Di ba? Pera ng 'yan eh, ng Amerika na si Trump ang dumiskarte. Ngayon kapag nakuha yung Hormuz, yung Karg Island na merong napakalaking deposito ng langis ng Iran, kapag nakuha yan ng Amerika, pera na naman ng Amerika, mayaman na naman. Tapos kinakalaban nila si Donald Trump.
Yan ang mga utak didilis talaga. Didilis, mga kababayan. Meron talagang ganyang klaseng mga tao na kahit mabuti na ang ginagawa mo, ay tinitira ka pa rin kasi gusto nila na sila ang hawak ng bansa. Nako. Kaya ako ay noon hindi ako bilib kay Donald Trump. Ngayon lang ako bumilib dahil nga totoo ang sinabi niya na he will make America great again. Of course, great again yan kasi gusto ni Trump na yayaman muli ang Amerika. Pinakamayaman niya na bansa eh. E paanong hindi yan mapurdoy ngayon, mapurnada? Hindi yan maghihirap ang Amerika ngayon. Isa NATO, nagbibigay siya taon-taon ng bilyon-bilyon dollars. Sa Canada, nagbibigay ng bilyon-bilyon dollars para lamang sa seguridad. Di ba? Kaya napaka-unfair para sa Amerika. Kaya nga gusto ng kumalas ng Amerika sa NATO at Canada dahil diyan na nagbibigay ang Amerika ng protection sa mga bansang yan dahil kaalyado. Pero sa panahon ng kagipitan ng Amerika, hindi tumutulong. Alright, balik tayo dito kay Nikita Kapoor ng Daily Jagran. A senior lawmaker confirmed this on Thursday, framing it as retaliation for the killing of Iran's leaders and commanders. Ibrahim Azizi, head of Parliament's National Security and Foreign Policy Committee, a head of a parliament committee, told state television that lawmakers have prepared several bills since the March war began, including one on, and I quote here, countermeasures by military and security forces. Now, this is not the first time Iran has dangled money over Donald Trump's head. In January 2020, after the killing of General Soleimani, a little-known Iranian MP offered $3 million to anyone who kills Donald Trump on behalf of the people of Kerman, Soleimani's hometown. That bounty went nowhere. Then, last year, senior Iranian clerics issued fatwas calling for Donald Trump's assassination, and an Iranian fundraising website claimed to have collected over $40 million in pledged contributions. Ayan, so mayroon talagang website na nag-promote ng pag-assassinate kay Donald Trump. Kaya yung mga assassination attempt, kagaya nung pangatlo, na mayroong isang Amerikano pa rin na inatake si Donald Trump during dinner at the White House. Dinner yun ay yun pa rin ay pakanaayon ng Iran dahil sa matagal na nilang gustong gantihan si Trump. Ngayon dahil sa alam ito ni Trump Kaya, di ba napansin nyo, bubumbahin na sana ni Trump noong Martes ang Iran, pero pinigil ang Iran ng UAE, ng Saudi at ng Qatar. Ano bang dahilan kung bakit pinigil ng United Arab Emirates at Gulf State? Gulf State na lang itawag natin sa tatlong bansang yan para maiksi lang. So ang dahilan yan na pinigil nila si Trump, tinawagan nila, isa-isang tumawag sila sa bawat telepono, ang tatlong presidente, mga prinsipe. Tumawag kay Trump, sabi, Trump, huwag mo munang bumbahin kasi kami na muna ang bahalang magipag-usap, nagipag-usap na kami. Ang dahilan daw ay hindi kailangan na bumbahin dahil madamay ang negosyo ng Gulf State. Of course, oil, madamay yun. Kung gaganti, kasi bawat missile na ibabagsak ng Amerika, ang ganti ng Iran ay papunta ng ng Saudi at saka UAE at Qatar. Iba ang ginagantihan ng Iran kasi hindi nila kayang gantihan ng Amerika at Israel. Ang pinupunterihan nila ay Saudi, lalo na UAE at Qatar. Kaya yun ang kinakatakutan ng mga Arab nation na ito, na Trump, kapag bumbahin mo Trump ang Iran, ay kami pa rin ang titirahin yan. Hindi kasi sanay sa gira yung tatlong bansa na yan Kahit na marami silang army, marami silang assets, military assets, maraming jet fighters, maraming missiles, pero ayaw talaga nila magipaggira sa Iran dahil gusto nila negosyo lang araw-araw, walang ganyan na problema. Kaya ito yung hinihintay natin hinihintay ng mga vlogger kung kailan bumbahin ni Trump para naman lalakas na naman ang ating mga views. Hindi mga kababayan. Yan, maganda kasi panoorin kung
mapuksa yung mga anay na yan na IRGC. Kaya yan din ang iniintay ko. Kailan ba matapos tong deal na to? Kasi ang Iran nakipag-deal na daw sa 3 bansa na yan ng Arab State, Saudi, Qatar at UAE. At sila na ang bahala makipag-usap daw sa Iran. Yun ang sabi ng 3 bansa na yan. Pero hindi makuha Sabi nga ni Pete Hegseth, hindi niyo makuha sa usapang banal yan. Hindi makuha sa usapang banal ang Iran. Dahil napakasinungaling, ganyan talaga ang kanilang DNA. Mga sinungaling yan, at hindi lang sinungaling, talagang walang prinsipyo ng mga tao yan. Kaya hindi dapat magipag-deal sa kanila. Ang dapat makipag-deal sa kanila, sabi ni Pete Hegseth, ay mga bomba, mga missiles at nuclear para matapos na yan. Okay, balik tayo dito sa $58 million bounty sa balita ni Nikita Kapoor. Ito ang video. Pledged, not paid. There's a difference there. Which brings us to the obvious question nobody in Tehran seems to be asking right now. Does Iran actually have this money? The answer, and I say this with full weight of the IMF behind me, is a firm, resounding no. The IMF estimates Iran's economy will shrink by 6.1% in 2026, with inflation running at nearly 69%. The rial has collapsed to 1.32 million per US dollar. $1 equals 1.32 million rials. Iran has been forced to dip into its sovereign wealth fund just to import basics, sugar, rice, meat. Its total reserves stand at around $40 billion. And it needs every last real of that for survival, not for hit contracts. Ayun mga kababayan, ang pera ngayon na nandyan sa Sovereign Wealth Fund, sovereign, yan yung parang reserve nila na pera sa Iran, on hand, yung talagang hinawakan nila, ay para na lamang pala sa survival, pambili ng bigas, ng tubig, kasi wala ngang tubig doon Tapos, mga prime commodities para sa mga opisyal at para sa sambayanan din kung mayroon pa na mabibili ang sambayanan by next month. Baka wala nang mabili. Ang IRGC na ang kakainin ng mga yan. Baka barbecuehin pa yung mga tao na yan ng mamamayan sa Iran. Kaya dito natin makikita kahit wala silang pera, tapos nagsasabi sila na magbigay sila ng $58 million. Yung IMF, International Monetary Fund na mismo, nagsabi na wala ng pera yung Iran. Ang pera nila ay Sovereign Wealth Fund nila, reserve na lang nila at pambili na lang sa makain nila. Survival mode na sila. Yun ang sabi ng IMF. Wala ng pera. Alam ng IMF kasi International Monetary Fund, umuutang diyan ng Iran. IMF, marami diyan si Marcos na na gold na ginamit diyan sa IMF. Yung Marcos na yung Marcos. Yun ang sabi ni Karen Hodes, isang IMF lawyer noon sa nagtrabaho din sa World Bank, 'di ba, mga kababayan? Okay, so eto, balik tayo dito sa 58 million bounty ni Donald Trump, which is talagang napaka-imposible nito. Na tanging gago lang, walang utak na tao ang susunod o gagawa ng ganyan na assassination na hindi niya alam kung talagang ibibigay sa kanya ang pera o baka ang ibigay sa kanya ay bala. Baka babarilin din siya Kaya kayo dyan na mga assassins sa Amerika na nagtangka sa buhay ni Donald Trump dahil sa 58 million na yan, ay huwag nyo nang gawin. Think twice, think 100 times. Walang pera ang Iran. Ang kanilang real ngayon ay 1.3 million 1.3 million sa $1. So ibig sabihin, kapag pupunta tayo doon sa Iran na dala natin $1 lang, milyonaryo na tayo doon dahil ang kapalit na pera ay 1.3 million real. Ganun na kahirap kabagsak ang ekonomiya ng Iran. Alright, so anong masasabi niyo dito mga kababayan sa pagtangka na naman ng Iran? Giving bounty to the bounty hunters of about $58 million for the head of
Donald Trump, pag-comment sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa bagong subscribers at sa aking ibig followers. Hanggang sa muli, ingat ang lahat.